Nagsimula ang pelikula sa ating bida, si Sarah, na tinitingnan ang kanyang katawan sa salamin at nakakaramdam ng kawalan ng kumpiyansa. Siya ay labis na nahuhumaling sa kanyang pangarap na maging isang sikat na artista ngunit hindi nagkaroon ng anumang magandang oportunidad. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang fast food restaurant upang mabayaran ang kanyang mga bayarin. Isang gabi, dumalo si Sarah sa isang mahalagang audition, ngunit nahirapan siyang maalala ang kanyang mga linya. Nagresulta ito sa nakakadismayang pagganap at siya ay pinaalis ng direktor. Naiinis sa sarili, nagtungo si Sarah sa banyo para ilabas ang pagkadismaya. Pagkatapos ay hinila niya ang kanyang buhok at nagsimulang sumigaw ng matindi. Nakapagtataka, ang mapanakit na paglabas ng galit ay nakapagpakalma sa kanya sa isang iglap. Nang maglaon, habang humihigop ng tsaa at tumitingin sa kanyang laptop, natuklasan ni Sarah ang isang paparating na pelikula na pinamagatang The Silver Scream, na naghahanap ng lead actress. Ito ay ginawa ng isang kilalang kumpanya na tinatawag na Astreus Pictures, kaya, nag-apply siya kaagad. Pagkatapos, nang imbitahan siya ng kasama niya sa kwarto na si Tracy sa party, at ubiling pumayag si Sarah na dumalo. Sa pagtitipon, nakita niya ang kanyang kaibigan na si Danny, na isang aspiring director. May babaeng nagngangalang Erin, na mukhang nagseselos kay Sarah. Pinahiya siya nito sa harap ng lahat sa pagsasabing hindi siya marunong umarte. Nang marinig ito, nagalit si Sarah, ngunit hindi siya nagsalita ng anuman. Hindi nagtagal, nainip si Sarah sa party at nagpas siyang umalis. Habang nasa labas siya, nilapitan siya ni Danny at sinubukang humingi ng tawad sa inasal ni Erin. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng mensaheng nagkumpirma sa kanyang audition para sa Silver Scream. Ito ay labis na ikinatuwa ni Sarah at mabilis niyang ibinahagi ang balita sa mga kaibigan. Habang si Tracy ay mukhang tunay na masaya, muling sinubukan ni Erin na hiyain siya sa pamamagitan ng pagtawa sa pangalan ng pelikula. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Sarah sa panahon ng audition kung saan pilit niyang inaalala ang kanyang mga linya at nagsimulang mautal. Sinubukan niyang basahin ang mga linya mula sa script ngunit blanko ang papel. Napansin niya ang dugong tumutulo mula sa kanyang ulo dahilan upang mapasigaw siya sa takot. Bigla siyang nagising at napagtanto niyang isa lamang itong bangungot. Sa araw ng audition, matyagang naghintay si Sarah sa kanyang sandali kasama ang maraming babae. Gayunpaman, natakot siya nang lumabas sa silid ang isang babae na umiiyak. Pumasok si Sarah sa audition room at nakatagpo niya ang dalawang tao na tila malamig at hindi pala kaibigan. Sinubukan niyang ipakilala ang sarili, ngunit sinabi ng casting director na hindi na kailangan at inutusan siyang mag-perform. Sinimulan ni Sarah ang pagbigkas ng mga linya at sa huli ay nakagawa siya ng mahusay na pag-arte. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang casting director ay hindi humanga at hiniling sa kanya na umalis, at sinabing makikipag-ugnayan sila sa kanya kung kinakailangan. Galit na galit, lumabas si Sarah doon at dumiretso sa banyo. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghampas sa lahat ng nakikita at paghila sa kanyang buhok. Pagkatapos kumalma, lumabas siya at nakasalubong ang assistant ng casting director na nakakatakot na nakatingin sa kanya. Mukhang natuwa ang babae sa pagwawala ni Sarah at inimbitahan siya para sa isa pang round ng audition. Pagbalik sa audition room, tinanong ng assistant kung bakit niya hinihila ang kanyang buhok. Para dito, tumugon si Sarah na ito ay isang bagay na ginagawa niya kapag siya ay naiinis. Pagkatapos ay hiniling sa kanya na gawin ito muli, ngunit nag-aalangan si Sarah dahil ito ay isang pinakamaigting na sandali para sa kanya. Gayunpaman, ayaw din niyang palampasin ang pagkakataong ito. Kaya, sa kalaunan ay sumunod siya at ibinagsak ang sarili sa sahig. Sumigaw si Sarah at ginulo ang buhok na parang walang nakatingin. Sa kasamaang palad, hindi nito nabago ang opinyon ng casting director. Muli siyang inutusang umalis, na sinabi na makikipag-ugnayan sila sa kanya kung kinakailangan. Kinabukasan, nasa trabaho si Sarah nang makatanggap siya ng tawag mula sa Astreus Pictures. Hindi niya pinansin ang utos ng amo at lumabas para sagutin ang telepono. Nakakagulat, ipinaalam kay Sarah na napili siya para sa isa pang round. Labis na ikinatuwa ito ni Sarah, ngunit nang bumalik siya sa trabaho, galit na galit ang kanyang amo. Pinagsabihan siya nito tungkol sa paggamit ng kanyang telepono sa oras ng trabaho at walang pakialam sa trabaho. Gayunpaman, hindi inaasahang inanunsyo ni Sarah na siya ay nagbibitiw at lumabas, na iniwan ng kanyang amo na nakatulala. Sa gabi,
dumating si Sarah para sa kanyang audition, kung saan siya ay dinala sa isang madilim na silid. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng casting director na kailangan niyang gumawa ng isang hubad na photoshoot, na ikinagulat niya. Nagprotesta si Sarah, at sinabing hindi siya naabisuhan tungkol dito. Ngunit sa pag-iisip muli tungkol sa kanyang mga pangarap, atubili siyang pumayag na gawin ito. Pagkatapos ay kinakabahan siyang nagsimulang nagtanggal ng mga damit at nag-pose para sa photoshoot. Sa una ay nag-aalangan si Sarah, ngunit hiniling sa kanya ng direktor na lubusang pakawalan ang sarili. Sa pamamagitan ng panghihikayat na ito, nagsimula siyang mag-pose ng malaya at pumasok sa isang kalugod-lugod na estado habang tumatawa at nagsasaya. Kasunod ng photoshoot, pinuri siya ng assistant at sinabing siya ang eksaktong kailangan nila. Napansin ni Sarah ang isang locket na hugis pentagram sa leeg ng ginang. Kinagabihan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa Astraeus Pictures na nagpapaalam sa kanya na gusto siyang makilala ng producer ng pelikula. Dahil dito ay labis siyang natuwa at nagsimula siyang maghanda. Nag-makeup si Sarah at nagbihis ng napakagandang pulang damit. Habang papaalis siya, nagtaka ang mga kaibigan niya at pinuri siya kung gaano siya kaganda. Ipinaalam ni Sarah sa kanila ang pakikipagkita niya sa producer at umaasa na siya ang mapili. Gaya ng dati, nagkomento si Erin na medyo nasobrahan siya sa pananamit, ngunit hindi siya pinansin ni Sarah at lumayo. Pagdating niya sa lokasyon, dinala si Sarah sa malaking studio. Sa wakas ay nakilala niya ang producer, na lumalabas na isang matandang lalaki. Hinalikan siya nito sa kamay at pinuri ang kagandahan niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hindi mabilang na mga babae ang nag-audition para sa kanilang pelikula, ngunit iilan lamang ang nakarating sa silid na ito. Ipinahayag ng matanda na ang Silver Scream ay isang espesyal na proyekto para sa kanya, kung saan inaasahan niyang may lalantad ang pangit na bahagi ng sangkatauhan. Kasunod nito, inialok sa kanya ng matanda ang pangunahing role sa pelikula, na hindi kapanipaniwala para kay Sarah, at malamang na dapat lang. Nagpahayag siya ng pasasalamat at nangakong hindi siya mabibigo. Gayunpaman, nagulat siya nang hawakan nito ang katawan niya nang hindi naangkop. Hiniling sa kanya ng producer na gawin itong sakripisyo para sa kanyang mga pangarap, ngunit nainis si Sarah at tumakas sa eksena. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa kwarto niya at umiyak. Dumating si Tracy para kamustahin siya at tinanong kung ano ang nangyari. Ibinunyag ni Sarah ang lahat sa kanyang kaibigan, at tiniyak sa kanya na tama ang ginawa niya at magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, sa kaibuturan, iniisip ni Sarah kung ano ang maaaring mangyari kung pumayag siya sa kahilingan ng producer. Kinabukasan, bumalik siya sa dati niyang trabaho at nakiusap sa kanyang amo na tanggapin siya muli. Sa una, ipinakita niya ang kanyang saloobin at pinagsabihan sa kanyang mga aksyon, ngunit sa huli ay pumayag siyang kunin siya sa kondisyon na hindi niya uulitin ang parehong pagkakamali. Si Sarah ay nagpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit siya ay masyadong miserable sa buong araw. Pagkatapos ng trabaho, tumambay siya kasama ang mga kaibigan at uminom ng alak. Nilapitan siya ni Danny at sinabing narinig niya ang tungkol sa pakikipagkita niya sa producer mula kay Tracy. Sinabi niya sa kanya na huwag malungkot at tiniyak sa kanya na makakamit nila ang kanilang mga pangarap ng magkasama. Pagkatapos ay inalok siya ni Danny ng pangunahing role sa pelikulang kanyang pinamamahalaan at tinanggap ito ni Sarah nang walang pag-aalinlangan. Humingi siya ng champagne para ipagdiwang ang sandali, ngunit sinabi ni Danny na wala siyang dala. Sa halip, binigyan siya nito ng ipinagbabawal na gamot at sinabing ito ang magiging pinakamagandang gabi ng kanyang buhay. Kasunod nito, nagkaroon sila ng pool party at nagsimulang magsaya. Biglang napansin ni Sarah na hinahalikan ni Erin si Danny na ikinagalit niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang alalahanin ang mga sinabi ng producer, iniisip kung tama ba ang ginawa niya. Nang hindi na makayanan ni Sarah, nagmadali siyang pumunta sa isang silid at tinawagan ang opisina ng Astraeus, at sinabing nagkamali siya at handang gawin ang lahat para sa pagganap. Sa kabutihang palad, binigyan siya ng pagkakataon ng receptionist at inutusan siyang pumunta sa bahay ng producer sa loob ng 1 oras. Sa kabila ng pagiging bangag dahil sa droga, naghanda si Sarah at tumungo upang makipagkita sa producer. Pagdating doon, humingi siya ng tawad sa matanda tungkol sa inasal niya noong nakaraan. Ipinaliwanag niya na walang mas mahalaga sa kanya sa mundong ito kundi ang kanyang mga pangarap. Para patunayan ang sarili, lumuhod siya at sinimulan siyang paligayahin. Habang hawak ng producer ang kanyang ulo, nakita natin na mayroon siyang parehong marka ng pentagram sa kanyang kamay.
Pagkatapos ay inanunsyo ng matanda na kailangan niyang talikuran ang nakaraang buhay para sa ganap na bagong buhay. Ilang sandali pa, dumating ang dalawang tao na nakasuot ng itim at pinagmasdan ang sitwasyon. Napag-alaman na lahat sila ay miyembro ng kulto at ang producer ay lumalabas na ang kanilang pinuno. Kinaumagahan, nagising si Sarah sa kanyang kama na nakakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Sa kabila nito, nagpasya siyang pumasok sa trabaho. Napansin ng kanyang amo ang hindi magandang kalagayan at pinauwi siya, ngunit nagalit si Sarah at sinampal siya ng walang dahilan, na nagresulta upang muli siyang matanggal sa trabaho. Pagkatapos ay sinubukan niyang tawagan ng Astrea's Pictures, ngunit walang sumasagot. Bumisita din si Sarah sa bahay ng producer, at natagpuan na tuluyan na itong inabandona. Kinabukasan, makikita siyang nagsusuka sa banyo habang dumudugo ng husto. Nag-alala si Tracy at nagtanong kung ano ang nangyari, dahil ilang oras na siyang nasa banyo. Sa kalaunan ay lumabas si Sarah, ngunit mukhang masama ang pakiramdam niya. Tinawag niyang talunan si Tracy at ang mga kaibigan nila, na walang mararating sa buhay. Nang marinig ito, nagalit si Tracy at ipinaalala kay Sarah kung paano niya siya sinuportahan habang hinahabol niya ang kanyang mga pangarap. Iginiit niya na hindi nagbayad si Sarah ng upa sa loob ng 2 buwan at ngayon ay umalis na rin sa kanyang trabaho. Kasunod nito, pumasok si Sarah sa kanyang silid at natuklasan ang isang envelope na naglalaman ng pera mula sa Astrea Pictures. Inihagis niya ang pera sa mukha ni Tracy at bumalik sa kanyang silid upang magpahinga, ngunit agad na lumala ang kanyang kalusugan at nagsimula siyang makaranas ng mga halusinasyon ng kanyang sarili bilang isang sikat na artista. Sa gabi, ang sakit ni Sarah ay lalong lumala at nang pumunta siya sa banyo ay napansin niya ang kanyang buhok na nalalagas, ang kanyang mga mata ay nagbabago ng kulay, at nagsimulang dumugo ng hindi mapigilan. Ang masaklap pa, nagsimula siyang magsuka ng mga uod. Pagkatapos ay sinubukan ni Sarah na humingi ng tulong sa pamamagitan ng paggapang sa sahig ng kanyang tahanan. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa producer. Sumigaw si Sarah na mamamatay na siya at nangangailangan ng tulong nito, ngunit isiniwalat ng producer na nakakaranas siya ng pagbabago kung saan kailangan niyang mamatay upang maipanganak muli at makamit ang lahat ng gusto niya. Sa sumunod na eksena, pinuntahan ni Sarah ang mga kaibigan at nakita sina Danny at Erin na nagsasaya sa kanyang van. Pagkatapos ay pumasok si Erin sa bahay para gumamit ng banyo at sinundan niya ito. Di nagtagal, hinarap siya ni Sarah sa madilim na kusina at nagsimulang makipagtalo sa kanya para sa lahat ng kahihiyan na dinanas niya sa paglipas ng mga taon. Habang nandoon sila, binuksan ni Erin ang ilaw at laking gulat niya nang makita ang malagim na kalagayan ni Sarah. Iminungkahi niyang pumunta sa ospital, ngunit bigla siyang inatake ni Sarah at nilaslas ng kutsilyo ang kanyang mukha. Pagkatapos ay sinaksak niya ito ng maraming beses sa tiyan at umalis. Kasunod nito, kumuha si Sarah ng dumbbell at pumasok sa isang kwarto kung saan natutulog ang isa sa mga kaibigan ni Erin. Walang awa siyang hinampas ng dumbbell hanggang sa tuluyang masira ang kanyang mukha. Matapos mamatay ang babae, nakatagpo si Sarah ng isang lalaki na naging saksi sa lahat. Sinubukan ng lalaki na tumakas, ngunit naabutan siya ni Sarah at sinaksak siya sa likod. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Erin, na buhay pa at sinusubukang tumakas. Sinakal siya ni Sarah sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang mukha ng plastic bag hanggang sa tuluyang mamatay. Ilang sandali pa, lumabas si Danny sa kanyang van at napansin si Sarah na mag-isang nakaupo sa labas. Nag-alala siya sa kanya dahil kakaiba ang ugali niya nitong mga nakaraang araw. Tiniyak niya sa kanya na kung may pinagdadaanan siya, narito ang kanyang mga kaibigan para suportahan siya. Sumagot si Sarah sa pagsasabing hindi niya sila kaibigan at pagkatapos ay brutal siyang sinaksak. Sinabi din niya na handa siyang gawin ang lahat para maging artista bago siya tuluyang tinapos. Dahil tapos na ang kanyang misyon, isang grupo ng mga tao na nakasuot ng hood ang lumabas sa mga halaman. Dinala nila si Sarah sa isang lokasyon kung saan inilibing nila siya ng buhay at minarkahan ang kanyang libingan ng simbolo ng pentagram gamit ang mga ilaw. Maraming mukhang mayayamang tao, kasama na ang producer, ang nakapaligid sa kanya at ginawa nila ang ritual sa kanya. Si Sarah ay makikita sa ilalim ng lupa sa loob ng isang duguan na balat, para bang malapit na siyang ipanganak. Ang mga miyembro ng kulto ay patuloy na bumibigkas ng orasyon hanggang madaling araw. Kinaumagahan, may lumabas na kamay mula sa lupa, na nagpapahiwatig ng muling pagsilang ni Sarah. Lumabas siya mula sa kung saan siya inilibing, lumitaw na ganap na naiiba. Bagamat wala na siyang buhok,
ang kanyang katawan ay ganap na magaling at perpekto. Pagkatapos ay natuklasan niya na may iniwan na regalo para sa kanya, na may sulat na nagsasabing, "Happy Birthday." Pagkatapos, tumungo si Sarah sa kanyang silid at nagsindi ng mga kandila sa paligid bago humiga sa kama. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Tracy at sinubukang humingi ng tawad sa kanya tungkol sa kanilang naunang away. Nang wala siyang natanggap na tugon, hinawi niya ang kumot at nakita niya itong ganap na hubot-hubad, kalbo, at iba na rin ang kulay ng mga mata ni Sarah. Takot na takot, sinubukan niyang umalis, ngunit hiniling ni Sarah sa kanyang kaibigan na humiga kasama niya sa huling pagkakataon. Pumayag si Tracy at humiga sa kama, pagkatapos ay sinimulan siyang halikan ni Sarah ng agresibo. Makalipas ang ilang sandali, sinaktan niya si Tracy at nauwi rin sa pagpatay sa kanya. Sa huling eksena, binuksan ni Sarah ang regalo na ipinadala ng Astreas at nakakita ng magandang itim na damit kasama ang isang wig. Mayroon ding kwintas na pentagram, na siyang simbolo ng kanilang kulto. Isinuot niya ang mga ito at humarap sa salamin, ipinagmamalaki ang sarili para sa nakamit na pagbabago. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.